guys, manonood po tayong Splash Gaming. Tara guys, wala na patumpik-tumpik pa. Tara na. Welcome back mga ka-Splash. Pagpasensya nyo na muna yung boses ko ha. Dahil may sakit ako ngayon. Kaya medyo matamlay. Mag-change outfit na tayo. Dahil sa mga comments nyo na bakit naka-Lakers attire pa rin si MP. Ito lang kasi yung available na mga damit dahil di ako masyado bumibili. Kung alam nyo lang kung gaano kamahal ang mga attire dito. Ito naman yung mga free shirts. Every season nagbibigay talaga sila ng ganyan. Ang babaduy nga lang. Ang sakit ng lalamunan ko ngayon. Saka parang nilalagnat ako. Itutulog ko na nga lang sana kaso naiisip ko yung mga supporters natin dyan sa YouTube and TikTok. Alam ko nag-aantay na kayo sa episode 9. Update sa standings. Umangat tayo sa second place mula nung na-injured si Wemby. Okay ba yung suot natin? Nagbuka tayong rookie. Cleveland pala makakalaban natin tonight. Donovan Mitchell and Darius Garland versus MP. Unang quarter, pumukul agad si Garland. First quarter, tumutulo na rin ang sipon ko. Kabigote sumalaksak. Nice D by Mobley. Balik sa atin ang bola. Kabigote inikutan si Garland. And it's good. Double pick. Sila naging toothpick. Si MP. Dalawang higante pa naman ang nagbigay ng screen. MP na open sa tres. Splash! Kalmado gameplay muna tayo. Wala munang sigawan. Eto na. Hahabol pa dapat si Mobley. Ngunit huli na. Mukhang nadudurog ang ilalim ng Spurs sa Cleveland. Ang hahaba. Nice putback by Mobley. Okay, pick. Ayun, naipit. Galawang basic. Sabay lingon sa camera. Natrap si Mitchell. Sabay kick out kay Garland. Lista mo na yan. Maganda ang matchup ng dalawang point guard. Di pa nakontento sa isa. At talagang inulit pa. Lamang ng 5 mga kalaban. Medyo slow start si MP. Step back 3. Pati ata si MP. May sakit na rin. Na-open naman si Rodman. Mitchell dinrapas kay Mobley. Pasalamat kayo. Wala si Wemby. Madali tayo. Hindi tayo makascore pag set play. Run and gun. Gamit ng pick and roll. Sabay crossover. Iwan ang kalaban. Tila naging banban. Balik sa atin ang bola. Lamang na tayo ng isa. Takbo lang. Mismatch ka sa akin. The Fro Show. Ako naman ang mag-show. Tumutulo talaga si Punko. Pasensya nyo na yung boses ni Kabigote today. Isang tres. Rip sa'yo, bata. Fast forward sa second quarter. Umiinit na si Kabigote. Sulitin na natin habang wala si Garland. Number 21, pinasa kay Bert. Hindi na nakasabay si Basel. Maganda mga binibigay na screen ni Rodman. At nananakit na si Mobley. Siya na daw ang babantay sa akin. Okay, huwag ka lang sumubok. Wala kang bigote. Kaya hindi ka swabe. Hindi rin ako makasigaw. Ang hirap magsalita. Splash. Masakit ang lalamunan ko. Pagtapos nito, matutulog na ako. Pero bago ako matulog, kayo muna ang patutulugin ko. Hingi tayo ng one-on-one. ISO, akin to. Walang mangingialam. Dahil pakay ko lamang na ikay panisin. Ito'y aking lambing. Mobley binigay kay Garland. Bang! Complete lineup na ulit ang Cavs. Basel pinalik kay MP. Sumalaksak. Wasak! 5 seconds on the shot clock. Sayaw. Nalilito na si Garland. 4-3. Swak na swak. Nagmamadali ang Cavaliers. Sabay alley-oop. Sa wakas, umiskor ka din, Mitchell. Yan ang pinakaabangan ng mga fans. Kanina pa namin inaantayan. Wala ako dyan, Garland. MP with a kilikili shot. Hindi natimprehan si Mobley. Medyo malayo si Kabigote. Matik na yan. Basta ganyan. Timeout Spurs. Huwag tayong maging pabaya sa depensa kung ayaw niyong madaya. Nagparamdam na din sa wakas si Donovan Mitchell. Grabe mga galaw. Parang Dwayne Wade. Postehan nga natin to. Medyo maliit. Who made the way? Maalat. Umapalag talaga si Garland. Sila na Mitchell ang umi-score sa quarter na to. 40 seconds left. Postehan ulit natin to. Masyado kang maliit. Para kay Mr. 81. Who made the way? Splash! Okoro, nalibre sa tres. And it's good. Darius Garland nagmamadali. Iwan si MP. What a move. Foul daw. Wala pa. Mamaya ka na magreklamo. Ito ang sayo. Bang! Meron ding pambawi si Mitchell. Kumatch and shoot. Hindi na natakot sa player kong cute.
Pumapalag ang Cavaliers sa scoring pero pagdating sa outside defense, nahihirapan silang bakan. Hand slam by Vassell. Guys, Lahat na naman tayo sa bilis. Ni Yoyo pa. Na-set up tayo doon. Tumutulo ang sipon ko. Bad trip. Bang! Umiingay na ang buong arena. What a solid performance by Garland. Kabigote humingi ng screen, umaatake. Wala na akong pake. Kahit uminom ka pa ng maraming kape. Ganyan ako kalupit. Pare! Tila naging 1-on-1 ang dapat na 5-on-5. Pagtapos ni Garland, si Spida naman ang bumida. Mabilis talaga sila. Hindi ako 100% kaya ibibigay na natin tong quart. Matapos tayong panis-panisin ni Garland, si Mitchell naman ang bumanat. Pero ang aga naman niyang kinalat. Siguro dahil nauubos din sila sa depensa, kaya nawawala na sila ng pag-asa. Caris LeVert, umaatake, sabay kick out. Meron pa pala. Bumulusok na ang duo ng Cavs pagpasok ng fourth quarter. Wala na ring nagawa si MP para pigilan ang mga kalaban. Bumabasa siya man lamang ng Spurs. Keldon Johnson walang mapuntahan. Buti na lang ako'y naiwan cause I'm still number 1. Dahil nakapagtala tayo ng 15 3-pointers made in a single game. Isang This is crazy. I didn't know they stopped the game for this. But anyway, we still got a game to win. So I don't want to say too much and jinx anything. But, I want to thank my family, my coaches, my teammates, the fans. Thank you. Someone's probably going to... talaga yung nambubulaga. Hindi talaga papatinag si Garland. Meron na siyang 46 points sa gabing ito. Talagang gusto niyang patunayan na karapat dapat siya maging all-star. Samantalang si Donovan Mitchell, larong pogi lang. Pasa-pasa lang. Hindi naging sapat ang performance ni Garland upang maisalba ang the land of the Cavaliers. Natapos ang laro sa score na 128-119. Wala pa rin si Wemby, kaya stay hungry. I'm here with MP, who has just set the record for the most three-pointers in a single game. honestly, Guys, pagkatapos po na... So what's next for you after a performance like this? same thing I always do. Guys. New Colgate Optic White Purple. Kamusta mga tol? Dallas Mavericks na sa Game 6 Baldog, no? At tanong natin lumakas ba talaga ang Mavericks? Makakatulong pa ba yung si Game 6 Baldog, kinapapalukat sa megastar sa Dallas Mavericks? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, bago natin simulan, konting history muna tayo ha. 34 years old, 6'6", at galing nga sa Golden State Warriors. 4 na beses na nag-champion si Game 6 Baldog, no? At kasama niya palagi doon si Chicken Kerry, at yun nga, tawag pa nga sa kanilang dalawa, di ba? Baldog Brothers eh. Dati mga tol, no? Nung hindi pa Baldog si Game 6 Baldog, gumawa pa nga yan ng 60 points na halos hindi nag-dribble. Isang beses lang nag-dribble eh, no? So puro catch and shoot talaga yung ginagawa niya doon. Meron pa nga pagkakataon, umiscore naman siya ng 37 points sa isang quarter lang sa NBA. NBA record yun, ha? O kaya yung record niya, 14 na 3 points sa isang laro, dome, no? At record pa rin yun hanggang ngayon. O kaya ito pa, nung gumawa siya ng 11 3 points sa Game 6 noong 2016 Western Conference Finals tapos sa OKC. Pero mga tol, minalas na sa Game 6 Baldog, nagkaroon siya ng torn ACL, no? Tapos nagka-surgery pa nga siya dahil doon Hindi tuloy siya nakalaro buong 2019 hanggang 2020 season. Tapos nagkaroon pa ng ruptured Achilles tendon. Hindi rin nakapaglaro noong 2020 hanggang 2021 season no? At yun, nakabalik nga siya kalahati na ng 2022 season. At yun, nag-champion pa nga yung Warriors doon. Ganyan yung sabihin! So ito mga tol, simula nung nakabalik si Game 6 Baldog galing sa injury, noong year 2022, 20.4 points, 42.9% sa field goals, at 38.5% naman sa 3 points. Noong 2023 naman, 21.9 points, 43.6% sa field goals, at 41.2% naman sa 3 points. At nung last year, 17.9 points, 43.2% sa field goals, at 38.7% naman sa 3 points. Tapos mga tol, bago siya na injury, di ba? Last 3 years, nagalaro yung numero niya, 21 points per game, 47% sa field goals, at 42% naman sa 3 points. So kung numero lang titignan natin mga tol, bumaba na talaga ng konti yung percentages niya after siya ma-injured. Pero huling laro niya laban sa Warriors mga tol, laban sa akin sa play-in 0 points, 0 out of 10 sa field goals, at 0 out of 6 sa 3 points. Baldog na baldog na baldog na baldog na baldog. Hoy, like mo ha, puro shoot na yung pinapakita ko Game 6 Baldog, hindi ka pa rin nag-like, mag-like ka na. So
ayan na, balikan natin yung tanong natin kanina ha. Makakatulong ba talaga si Game 6 Baldock sa Dallas Mavericks? Kung napapanood niyo yung Mavericks, mga tol, ang style nila, di ba? Mag-isolation sila palagi kay Papa Luka o kaya kay Megastar. O kaya mag-pick and roll sila. Ganun lang palagi no? Ganun lang kasimple yung offense nila eh. Bihirang-bihira sila mag-execute ng mga plays, hindi kagaya ng Warriors. Saan ba dyan papasok ngayon si Game 6 Baldock? Kung hindi nyo nabalitaan mga tol, ang sabi ni Chismosa kong kapitbahay, umalis na raw ng Mavericks si Rogers Jr. na isa sa first time ng Mavericks last year, di ba? Kasi lilipat na raw yun sa Los Angeles Clippers na kahit ano pa sabihin nyo, Clippers talaga mag-champion next season. Finals MVP King Kawhi Leonard, mark my words. So dyan pa lang mga tol, medyo obvious talaga kung bakit kinuha ng Mavericks si Game 6 Baldock. Kasi para maging kapatid ni Rogers Jr. Ano ba yung pwesto ni Rogers Jr. sa Mavericks? Ayun, di ba? Tambay sa corner. Pwede bang gano'n si Game 6 Baldock? Sa regular season last year mga tol sa left corner, 14 out of 46 si Game 6 Baldock, 30.4%. At sa right corner naman, 23 out of 46 siya, 50% naman. So in total niya sa corner, 37 out of 92, 40.2%. So parang pwede no? Ito palagi na ginagawa ni Rogers Jr. sa mga tambay ng Mavericks sa corner eh. Gamitin ng Mavericks yung experience ni Game 6 Baldock na palagi gumagalaw para sa advantage nila. Kasi masasayang mga tol no, kung hindi nila gagamitin eh. Magaling si Game 6 Baldock sa ganyan eh. Layup yan. Kapag pinatambay lang nila sa corner yan, hindi gumagalaw doon. Ano nangyari? Eh di syempre, parang si Rogers Jr. lang din yun. Dakilang tambay lang. Nakakuha na nga sila ng isang player na pwede mabigay sa kanila ng 20 points per game eh. Gamitin na nila ng buong buo yung abilidad ng Game 6 Baldock. Kahit yung mga ganito, hand up, tapos itira na kagad ng 3 points, di ba? Sana gawin din ng Mavericks yan kay Game 6 Baldock eh. Mostly kasi sa Mavericks mga tol, puro si Papa Luka at si Megastar yung may hawak ng bola, di ba? Eh meron din naman passing skills si Derrick Ramsey Lively eh. So pwede nilang gawin yung ganyan. Hand up screen lang, tapos tira na kagad. Tingnan yung depensa mga tol, ang sigip sa loob eh, no? Pero pagpasa sa labas, tingnan nyo si Game 6 Baldock, automatic, gumagalaw na kagad, pupunta sa hand up screen eh, oh. O yun na nga, portrait, patay ka dyan. At kung naaalala nyo, hindi naman ganyan si Rogers Jr. tsaka si PJ Watt tsaka si Josh Green-minded, di ba? Mga puro catch and shoot yung mga yun eh. So medyo iba yung pagka 3-pointer ng Game 6 Baldock kumpara sa kanilang tatlo. At I think yan talaga yung dahilan kung bakit ginawa ng Mavericks 2 eh. Kasi dati, ang Mavericks, meron silang Megastar tsaka Papa Luka na palaging driver nila, palaging may hawak ng bola, di ba? The rest catch and shoot na yung mga yun eh. Medyo nagiging si Derrick Ramsey Lively, nangyayari ganyan, no? Trapping defense kay Papa Luka o kaya kay Megastar. Napapasahan doon si Derrick Ramsey Lively sa roll. Yan mga tol, hindi pwede tumulong sa lobby yung defense. Kasi mangyayari ngayon, malilibre naman ngayon si Game 6 Baldock sa labas. Hindi pwede pabayaan yan. Walang bantay. Patay ka dyan. Ito, tingnan ito. Parehas na talaga eh, oh. Napasahan na naman sa roll si Looney Tunes. Napatulong na naman yung defensa. Kaya ikaw na naman kay Game 6 Baldock. Portay na naman. Patay na naman. Mas mahihirapan ngayon gumamit ng trapping defense yung kalaban ng Mavericks. Kasi malilibre nga kasi si Game 6 Baldock. Yan na nga, portray na naman. Patay na naman. At tapos mga tol, ito no, sa Golden State Warriors, meron silang tinatawag na split action. Anong nangyayari si Duramo nasa poste, di ba? Pero di naman talaga titira yan dyan, decoy lang yan eh. Ang gagawin nila, i-screen na nila sa Game 6 Baldock, palapit sa poste, at yan, tinira na nga, patay ka dyan. Yan sa Mavericks mga tol, pwedeng gayahin ng Mavericks yan. Pero ang pagkakaiba, si Papa Luka yung mapoposting nila para maka-atake pa rin si Papa Luka sa poste. Pero at the same time, pwede nilang gawin to eh, no? I-screen na nila si Game 6 Baldock para makalapit kay Papa Luka sa poste, para meron silang 2 points of attack. Siyempre, atake sila sa poste kay Papa Luka, at kung gumalibre naman si Game 6 Baldock, kasi siyempre, pwede niya ipasa doon. At dahil doon mga tol, no, yung depensa kapag nasa poste ngayon si Papa Luka, hindi yan makakasuna ngayon kasi nga, eto, sa ibabaw, nangyayari itong screen na to kay Game 6 Baldock eh, Hindi naman talaga ito kailangan gawin ng Mavericks eh. At hindi ko rin na-expect na gagawin nila to. At bihirang-bihir din naman gawin to ng Warriors dati eh. Mas bagay talaga si Game 6 Baldock, support type na player. Yung papagalaw-galaw na hindi niya hawak yung bola. Sanay siya sa ganun eh. Pero ito, sa fast break for sure, magagamit nila to, di ba? Mahilig ko tumira ng 3 points sa fast break eh. Makapalang mukha niya si Game 6 Baldock. Mataas pa rin yung kumpiyansa niya kahit baldugan na yan. Tira pa rin ang tira sa 3 points kahit nga sa fast break. Wala makikita natin talaga yung mga 3 points yung palagi na ganyan eh. Tapos depensa mga tol, ewan ko sa inyo ha. Para sa akin kasi tingin ko, kapareho lang doon ni Rogers Jr. sa depensa. Siguro syempre, mas malaki ng experience ng Game 6 Baldock kaysa kay Rogers Jr., di ba? Pero mas athletic naman si Rogers Jr. Pero syempre naman, championship experience for sure. Madadala ni Game 6 Baldock yun sa Mavericks. Hindi lang naman kasi sa laro nakikita yung ganun mga tol eh. Kahit sa locker room, lumalabas talaga yung championship experience. Ilang tambay lang, abang lang sa mga kickouts. Ngayon, meron na silang isang Game 6 Baldock na one of the best talaga sa mga off-the-ball movement. Alam mo na, sige na guys. So, goodbye. So, bago po natin alisin ay nanulit dyan. Pag-like and share. And subscribe na. Yun po lang kaya po. yun lang po. Bye. Ipopost ko po ito.